Dating sa bahay namin, hindi Hindi. kami umutang sa tindahan. Ang nakaano lang dun sa tindahan, alak at saka sigarilyo. Kaya nga ang utang doon sa tindahan, kape, asukal, sigarilyo at saka alak. Tinita, musta? Ayos lang naman. Kailan yung last yung kita ni Dads? Martes. Noong Martes. Kamusta? Pumayat ba siya o ano? Nabawasan lang siguro ng 10 pounds o 5 pounds. Nakita mo yung driver natin? Ang piloto natin ngayon? Oh, Sino? si Kuya Rizky. Ang mahiwagang Kalbo. ang mahiwagang kalbo. Mahiwagang bolang kristal, no? Ay, Si Kuya Jesse, tsaka si Daddy Frankie, sinundo niya si Oliver. dami naming magpapacheck up. Ang layo naman ng check Oh, up. nagkagulo-gulo yung schedule. Buti kung ano na lang sa Dagupan na lang, no? Hindi natin basta-basta kasi mailipat yung ano mo kasi may schedule ka. Hindi, para bang yung kaming lahat. Sana sa Dagupan na lang. Hindi na lang napapalayo para hindi napapagod ba si Daddy Frankie, no? Pagka ganun kasi Atinida, kuha na naman tayo ng bagong schedule. Mare-refresh na naman or mare-reset na naman yung gamot nyo. Kasi syempre, bawat specialista is may kanya-kanyang ano yan, kung ano yung ibibigay sa inyo na gamot. So, masasayang, diba? Kung hiyang ka dito sa gamot ni Doc Lagman na binibigay, so, why not na ituloy-tuloy natin kahit na malayo, diba? Okay naman na yung pakiramdam mo, diba? Okay naman. Wala namang something na... Oo. Pag minsan meron, Ano? nako-control kahit. Anong nararamdaman mo ba pag minsan? Anong nararamdaman mo minsan? Basta yung di mo ba maintindihan yung sarili mo. Yun lang. Nagagalit? Or... yun. Nagagalit. Talagang kaano na yun. O baka talagang high blood ka na. May pagka-Amazona kasi si Ate Nida. Sa totoo lang mga kababayan. Ano? Amazona. May pagka-Amazona talaga si Ate Nida. Kaso lang, may jolly part siya na tumatabon doon sa personality niya na ngayon, na ganon. Kasi parang kumbaga strong and independent woman kasi talaga si Ate Nida. Since then, 'di ba, nung ibang bansa ka, ano 'yon, lakas loob lang talaga. Ewan ko, hindi ko rin alam. Para bang wala din eh. Para bang naliligaw akong aso. Bakit aso eh? Bakit? Ba tayo aso naman ba? Di ba tayo aso lahat? Naging aso pa nga. Asong lobo. Oo. Pero may iba ako, nagiinom pa si tatay. Nagiinom pa yun. Ay, sabagay, hindi na pala matatanggal yan, no? Hindi na. What I mean is, nagwawala pa ba si tatay? Nagwawala pa ba siya? Sino? Si tatay. Hindi, yun lang pag masama lang yung loob niya siguro. O kaya pwede din, alam mo naman, hindi na naman yung inom ng alak, huwag ilagay sa ulo. Kundi sa tiyan. Pero itong bago niyang inom, hindi naman siya nagwala. Hindi. Hindi. Yun lang nung malakas yung ulan nung Yung time lang na yan. Oo. Pero at least, di ba, nakikinig si tatay sa'yo. Ayaw niyang magalit ka. Lagi mo lang titingnan yung ano ni tatay, ha? Yung mga ginagawa. Kasi syempre, may edad na rin yun sa tatay. Kumbaga nag-e-enjoy na lang yun eh. Diba? Pero kahit pa ganon is nagtatry pa din siyang... May trabaho pa ba si tatay? Wala ngayon eh. Pero pagka mayroong pagkakataon, yun, meron. nagkakarpintero? Yun naman yung trabaho niya eh. Tapos, bukid. Bukid? Oo, Ano nagtatanim. yung lupa nyo? Hindi na sa amin. Nakikiano siya sa iba. Upa. Yun. Ito yung kagandahan, no? Kala tatay talaga. At the same time, parang kala tatay Rodolph, talaga nagtutulungan sila. Si kaila tatay Rodolph naman, nagtutulungan yung mga anak para sa pang araw-araw nilang buhay. Kaila Ate Nida naman, si tatay tsaka si Okang, pag may pagkakataong magtrabaho, nagtatrabaho talaga sila. Pero paano yun? Pagka walang trabaho, saan kayo kumukuha ng pambudget nyo?
Kami? Hmm. Ano, wala. Basta may bigas kami, Okay na. okay na. Tapos, ngayon masasabi mo kung may bigas kayo lang yung gulay. Kasi di ba nakita mo naman yung Paligid. paligid, walang mapagtataniman. Hindi na sa amin yung Hindi tulad dati, kahit wala kaming napagkukuha ng pinansyal na pera, basta may bigas kami. Pag minsan tatawag na lang kami doon na pero bihira-bihira. Sa mga kapatid mo. Oo, hindi kami nahinging kasi kung ano yung pamumuhay namin, ganun din yung pamumuhay nila. Oh. Parehas lang, kaya umuutang pa ata sila sa kapwa nila tricycle o sa lending para lang magpadala sa amin. Pero ang hinihingi namin 1,000, ganyan, 1,500. Pinaka talaga 1,000 talaga. Pambili ng mga inasin. Inasin, bagong, agamang, tuyo, asukal, kape. Basta may bigasan kami, yun lang ang buhay namin. Pero wala kaming pera. Na wala kaming pinasyal na Kumbaga hindi nyo sila inuobliga na magpadala sa inyo. Hindi, pag nagkaton lang na ubos na kami ng yung mga kape, asukal, tapos yung mga alamang, bagoong yun. Pero may bigas kami, tapos pag ubos na rin yung tuyo, yun lang yung namin. Hindi kami masyado totally sa tindahan. Nung itong mga 2017 ata Kasi kahit sabi mo na inom si tatay ko tapos wala kaming pera, hindi kami umuutang sa tindahan. Nang inom ng Ay, alak. sina tatay ko silang umuutang ng inom ng alak. Ambag-ambag siguro sila ng barkada nila, pero pag sa dun na pagdating sa bahay namin hindi kami umuutang sa tindahan. Ang lang dun sa tindahan, alak at saka sigarilyo. Kay tatay ko. Babayadan niya na yun pag may mga trabaho siyang diretso. Buti pumapayag yung may-ari ng tindahan. Alin? Kung kailan lang magbabayad si tatay noon. Oo, pumapayag. Tapos yung pension niya sa senior. Mayroon. Meron siyang pension sa senior. Yun yung every 3 months. Kaya nga ang utang doon sa tindahan, kape, asukal, sigarilyo at saka alak. Ang utang sa tindahan. Di bali kami, may bigas kami, hindi kami nauubusan. Pero pag minsan din, pag nauubusan din ng bigas, ang nangyayari, kilo. Kilo-kilo lang. Kilo-kilo. Kaya pag kilo-kilo, yun, magkano lang, tuyo, ganun lang, ilan lang na 1/4, tapos mga munggo, ganun lang. Nung hindi pa kami umuutang kami sa tindahan, pero yung mga ganito, hindi kami umuutang talaga. Mag-i-start ng 2017, yan ako na sa 2017 o 18. Doon na kayo na gano'n? Oo, doon na ako, ganun na yung nangyari sa akin. Na hanggang sa pag-alagala na lang ako hanggang sa kasi nga si tatay ko inom ng alak, ayaw ko din umutang sa tindahan kasi wala din akong pambayad, para bang natutroso yung ulo ko ba sa tindahan. Wala naman ako totaling pambayad, kaya unutang garita. Pero pag minsan hindi ko rin maiwasan din yun kasi nga yung ulo ko nga. Kaya iniisip mo parang iniisip ko, wala akong mapagkukuhanan, wala akong pambayad. Tapos, ang laki-laki ng utang sa tindahan. Ang laman ng tindahan na utang ni tatay ko, alak tsaka sigarilyo. Magkano lang naman yung kape tsaka asukal? Ang malaki doon yung alak. Alak tsaka sigarilyo talaga. Mahal na kasi ang sigarilyo ngayon. Kaya lumalaki yung listahan nyo. Lumalaki. Kay tatay ko yun kasi hindi naman ako umuutang Kasi basta may bigas kami. May tanong daw si Kuya Raps kay Ate Nida. Ate Nida, natural ba na pag ang babae walang pera, umiinit din ang ulo? Grabe ka naman, tinanong mo naman, ang hirap na tanong yan. Based on experience niya yun. Bakit? May asawa ka na? Meron na. Meron ka na asawa Kasal na yan. Oo, kasal na ako Oo naman, laging nagagalit pag walang pera. Tapos yung kung anong ibabato sa'yo, yung depende naman sa babae yan Kung ano ibabato, mga pulbo, lotion, o supply.
Oh. Pati pala yon, depende sa hawak niya. Kung ano yung hawak niya, yun ang ibabato. Oo, depende naman sa babae yun. Ewan ko lang kung meron siguro yung malala yung asawa niyang mainom yung sigarilyo, siguro mga kaldero, mga ganyan. Hindi natin Timba, alam. pitchel. Pero Tinida, teka lang. Ano? Parang alam mo yung buhay ni Kuya Rap. Sorry, Ano? Kuya Rap. Bakit? Bakit? Hindi Bakit? naman ganon. Hindi naman. Ganun ba Biro yung asawa lang. mo nang babato ng mga ano, yung Hindi yung daw. takipan ng ulam, yung ano, o kaya timba, Hindi. tabo. Gusto naman ba ito yun? Mm, Oh. Anong ma-advise mo kay Kuya Rap pagka ganon yung asawa niya, anong gagawin niya dapat? paano magastos may biang ko? Ano daw? Tagalog ate? Hindi ko Baka magastos. yung babae. Baka daw magastos yung asawa mo. Uy, baka magalit. Uy, sorry ah. Hindi naman daw. Hindi magastos. Oo. Maimped. Alam mo yung maimped? Ha? Maimped. Hindi. Matipid. Matipid yun. Di ba, una-una sa lahat, hindi may iwasan. Kahit sino naman pera eh. Sa totoo yan eh, no? Pera, no? Kahit may asawa ka man, wala ka mang asawa, pera talaga, financial. Pag wala kang Pero pera, pag mainit, ewan ko, baka naglilihi na siguro, agay. buntis. Agay. Anong dapat niyang gawin pag mainit ang ulo ng asawa niya? O kaya na iinip siguro sa trabaho, sa kasi gawain nila sa bahay, marami. Yung kinaano ng babae. O kaya pag minsan din, may gusto siyang bilhin kasi hindi siya makabili kasi nga inaano niya din sa budget. Grabe, ni-interview ako, wag na, doon ka na nga lang. Alam natin. Hindi, kasi syempre, ilang taon na kayong kasal, Rap? Kasal? Oo, kasal. February. Nung February lang sila nakasal. This year. So, anong mapapayo mo kay Kuya Rap? Pag mainit ang mainit ang ulo ng asawa niya, anong dapat niyang gawin para mawala yung galit? Ay, mawala yung galit. Hmm. Hindi ko alam eh. Ewan ko eh. Ano bang dapat gawin sa'yo bilang Kasi- babae? Hindi naman lahat ano eh. Depende naman eh. Di ba meron iba pera, no? Kung wala. Kung wala naman. Kasi depende yun sa asawa mo eh, kung ano yung Lambing trabaho na lang niya eh. natin, ganun, lambing. O yun na siguro ano eh. Anuin mo, o baka wala siya sa mood siguro. Anuin mo na lang siya yung suyuin ba, idaan mo na lang sa biro. Pero pag minsan din, pag wala sa mood din yung babae, kung depende kung meron naman siya, ayaw niya magpaano, nagagalit talaga. Anong magpaano? Yung ayaw niya, di ba lalambingin mo? Talaga? Ano niya, grabe kayo. Para, Hindi ko tinatapos. nagulat ako. Ano magpaano? Aray ko. Ano? Ano? Sige, Di ba ayusin sabi mo. nga lambing eh. Oh. Ay sabi ko, ibig ko sabihin, depende sa babae. Kasi pag minsan hindi alam ng lalaki na meron siya, na yun din, nagagalit dun yung babae. Ayaw niya magpalambing, lalo na kung kahit ayaw niyang trabawin, kailangan niyang trabawin kasi asawa na siya eh. May gagawa na nga kayo ng buo yung pamilya nga eh. Kaya hindi maiiwasan yon. Hindi yung agay layak ka, malang tampo sununutun. Hindi ko naintindihan. Parang binibenta ako ni Ate Nida. Hindi ah. Kaya mo. Pag mainit ang ulo, lalambingin mo siya. Na pag nasa moody siya. Paano yan pag meron siya, ayaw niyang, kasi busy siya, may ginagawa siya, gusto niya matapos yung gawain niya para makapagpahinga. Yun. Paano ba yung tamang lambing, Ate Nida? Paano yung tamang lambing? Nasa inyo kung paano. Ikaw, paano mo gustong lambingin ka? Ikaw, pag ikaw. Hindi ko alam. Ikaw, Kuya Rap, parang yung kausap mo may asawa. Ay, Bad ka talaga. ikaw nga pala, wala. Oo. Mamaya magalit yan. Hindi, tanong lang naman natin, ate, no? At konting kulitan lang tayo mga kababayan. At so, alam namin, gustong gusto nyo palagi pag si Ate Nida rin yung kausap natin. Kasi kalug talaga to. On and off cam, sobrang ingay nito. Di ba? Di naman. Hindi. Wag lang talagang pagod na kasi umiidlip na yan pagka pagod na. So, malaki pa tayo, Tinita. Oo, malayo pa nga Kaka-start lang ng biyahe natin. Kumain ka na? Kumain na ako. Ano lang? Noodles ang kinain ko. Sarap. Oo, so ayan mga kababayan, mga kabarangay. Mamaya na lang po ulit. Pagka nagdaldal na naman si Tinita.
Usap tayo ulit. Pagpahingahin lang muna natin si Tinida. At maraming salamat po. Dire-diretso tayo sa video hanggang Si Makati Chano pa to. lang ang walang asawa, si Ren. Opo. Bakit Bakit ganun yun? Yung late na yun? Ano bang meron kay Kuya Chano? Sige nga. Ewan ko nga ba, Chika mo bakit sa amin. ganun? Eh di sabi mo, may asawa na si Rab. Yeah. Kaya nasabi ko si Chano, bakit walang asawa pa yun? Sa buong team Daddy Frankie, si Kuya Chano lang ang binata Mm, available. Kaya Gwapo pala. ba si Kuya Chano? Gwapo. Agay. 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 May tsura din si Chano. Ano yun? Ano yung tsura? Ano yung tsura? Yung mata niya, pusa, diamond. Pusa. Parang pusa. Oo. Ano pa? Nagda-diamond na ganun show yung mata niya. Yun lang. Ah. Na ano. May... Wala atang hilig ata sa ano, sa babae si... Anong hilig niya? Grabe ka naman! Tingin mo anong hilig niya? Wala naman ata. Ay, no ba yun? Malinaw. Ikaw, ba't ka makapapanood kay Chano? Sabihin mo. Tanong mo sa kanya. Tanong mo. Baka, mali ba? Mali na ano ko. Yung wala siyang ano sa babae ata, hindi niya muna nahahanap. Hindi. Ilang taon na rin kasi si Kuya Chano. Gusto niya na mag-asawa, gusto niya na mag-settle. Kaso, wala pa yung right girl na... Oo nga, yun nga. Wala pa yung na hindi pa dumarating. Oo, kasi syempre sa panahon ngayon, nasa bahay lang naman siya. Si Chano. hindi ay kasama yung nagka-camera, 'di ba? Oo nga, pag minsan nandoon lang, no, edit lang. naiiwan. Oo. Kasi pagka nasa barracks na talaga sa bahay na ni Daddy Frankie, and alam nyo naman yan mula pa noon, Oo, nagtatrabaho. talagang Nandun. nakaupo lang talaga kaming lahat sa mga table namin, 'di ba? Kasi tinututukan natin yung mga videos ni Daddy Frankie. May chika ako sa iyo. Ano? Si Kuya Chano, crush yun ni Ate Dangdang, Ate Charmaine, Oo. 'di ba? Mm. 'Di ba Ate Len? Oo. Pero hindi pa natin alam, syempre, 'di ba? Sabi nga natin is why not if ever na ano, kasi binata dalaga naman sila lang ang makakapag ano noon. Tayo is asar-asar lang at hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod. Ikaw, Ate Nida, No. kailan ka mag-aasawa? Nung ano, gustong-gusto ko mag-asawa, ngayon hindi na. Bakit? 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 Itong yung nangyari sa akin nga. Ngayon nakilala ko si Daddy Frankie. Gusto mag-asawa. Ay, kasama namin din si Kuya Oliver. Ay, Na-miss mo? konti lang. Agay! Agay. Kasama siya. Oo, nandun sa kabilang sasakyan, sinundo nila Dads. Ay, santo. Ay, papunta na to ng ano? Maynila. Ay. Bali sila Daddy Akala ko Frank. dun. Pupunta pa tayo dun sa shelter. Hindi na, bawal na kasi doon. So, hindi na nagpapapunta doon. Oo, sila Ate Linlen, sinundo lang namin yan. Oo. So, papunta na tayo ng Maynila. Sila Daddy Frankie, dumiretso ng Paniki-Tarlac. Ay, panikitar Oo, para sunduin si Kuya Oliver at hindi lang natin alam kung sino yung kasama. Kung si Kuya JJ o si Ate Ansing. Ay, ganun. Oo, napapanood mo ba yung ano kay Ate Ansing? Kay Ate Ansing? Konti lang. Ano ba yung puro kay JJ napapanood ko Kay Kuya JJ. Apat na yung baboy nila no? Yun Tapos napanood. may ano siya, pinalagyan niya yung tricycle niya, ay yung motorcycle Sidecar. niya. Ng sidecar. Na ano, si Nanay Ansing. Hindi eh. Hindi. Ano ko lang, nakausap ko, pinagbabati sila ni Daddy Frankie. Nila ni Inday Okray. Inaayos ni Daddy Frankie. Okay na yon. Wala nang ano yun. Natanong ko lang naman kung may napapanood ka. Pero mabalik tayo doon kay Kuya Oliver. Na-miss mo? Na-miss ko naman, kunti lang naman. Ano ba yung mga na-miss mong katangian ni Kuya Oliver? Yung ano ba, mamimiss ko ba yung tawa ng tao? Parehas kami ata. Tapos yung ano ba, yung kakulitan niya. Yun. Yung hawak niya ng kamay mo. Yun, mapilay na yung kamay ko, halos maputol na. Animal yan, Oliver. Okay naman na, no? Pag minsan, aliway gawa to, siya tula puputrili mak. Ano yun?
Hindi ko maintindihan. Para bang pinuputol niya yung kamay ko lasi. Pinipisil niya. Oh, pinipirsa niya. Na ano. Pero happy ka pagka ganun ka-clingy si Kuya Oliver sa'yo? Okay naman sa akin, wala namang problema. Pero pag minsan, di ko maiwasang ano, no, kahit ganun siya, na ano, para bang, ano, yung yanin, kabaw. Ganun ata talaga siya, no? Kahit na nangyari yung isang bagay, pag tinanong mo siya, hindi. Diba? Hindi, sabi niya ganun. Oo. Kaya, yun nga, nagtataka rin yung ibang mga kababayan natin, akala nila is yung mga binibitawan nating salita na si Kuya Oliver is ganito kay Ate Nida noon, lalo na pagka off-cam, kala nila gawa-gawa lang namin. Oo, pero ang totoo is hindi lang inaamin ni Kuya Oliver, di ba? Oo, kasi si Ate Nida mismo ang nakapagpatunay, tulad yan, lumabas sa bibig niya na parang makakalimutin si Kuya Oliver. Di ba? Kabaw. Oo, para kay Ate Nida, parang mabilis niyang makalimutan yung mga bagay na kapapangyari lang, di ba? Para bang nawawala yung isip ni Oliver, kahit ganun siya, pero at least na ano niya na ito. Kano pa, para bang masasabi mong okay na siya, pero hindi na iwasang naliligaw pa rin yung ano niya, no? Hindi, pero at least okay na rin siya ngayon. Okay na siya, Ate Nida, alam mo kung bakit? No. Kasi 'di ba nangyari yung bagay, kunyari, hinawakan niya yung kamay mo, tapos tinukso namin, sasabihin niya hindi. Ibig sabihin, nahihiya siya na sabihin oo. Ganon. Kaya magaling na si Kuya Oliver. Tinatanggi niya lang yung mga bagay na alam niyang parang nakakahiya para sa kanya. Diba? Baka siguro. Kasi off-cam eh. Pagka walang nakatutok na camera, talagang andyan yung okay ka lang. Diba? Gumaganyan si Kuya Oliver na kinakausap niya si Ate Nida talaga. The same time is hinahawakan talaga. Mannerism ni Kuya Oliver yon. Kay Mami Rochelle, kay Ate Nida, talagang hinahawakan niya yung kamay. Kahit kay Ate Ashtig, diba? Pagka nandoon yung asawa ni Boss JB, pagka nandoon sa shelter, hinahawakan niya yung kamay talaga. Kumbaga parang mannerism ni Kuya Oliver na humawak ng kamay ng babae. Ganun. Oo, siguro naaalala niya yung mother's side, yung mga nakaraan ba, 'di ba? So, may gusto ka pa bang sabihin kay Kuya Oliver? Wala na. Anong hiling mo ngayon? Ito, last na tanong bago tayo magpahinga, Ano? no? Anong hiling mo or wish mo para sa inyo ni Kuya Oliver? Ano, sa amin dalawa, may hiling ko, magkahawig na merong pagkakaiba kasi pero ganun din ata, parehas lang. Walang pinakaiba. Ang hiling ko sana hindi na bumalik si Oliver yung siya, yung gano'n na tuloy-tuloy na yung pang niya. Kahit gaganon-ganon siya na para bang pag minsan yung nakaroon basta wag na siya doon bumalik sa dating part na yon. Yung nangyari. Yung sa kanya, no. Kahit gaganon-ganon na siya, okay na lang sa akin. Na walang santong daan na to. Rosales. Ganun na ko sa kanya, no. Ituloy-tuloy niya na lang na samahan si Kuya JJ na magtrabaho sa bukid. Pero wag niya naman peperasin yung niya kasi nga diba siya, no. Kahit patulong-tulong na lang siya ng konti kung siya ay naboboring, nabobored dun sa kanila. Yun ang masasabi ko. Tapos meron na rin siyang pagkakabalan kasi meron din siyang alagang baboy na sama-samahan niya na lang si Kuya JJ niya. Di ba pag minsan wala doon, di siyang doon. Ibilin ng Kuya JJ at si Oliver. Oliver, yung baboy pakainin mo mamaya yan. Bandang ganun. Paliguan mo. Ako'y aalis. Ito ng Kuya JJ. So parang kumbaga iniisip mo pa rin na maging okay din siya. Na wag na siyang bumalik dun sa ganun na situation. Kahit Kasi hindi ko rin alam kung bakit naging ganun siya. Hindi ko alam. Posible naman kinulong ng nanay. So, bakit? Buhay pa ba yung nanay nila? Nung time na yon na nagkaganon si Kuya Oliver, buhay pa si mama niya.
And then sinasaktan daw niya si mama niya, kaya siya ganon ang ginawa sa kanya. Kaya siya nilagay doon sa bahay niya. So, ayun lang gusto mong sabihin. Ayun lang. Yun lang ba ang gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ba Sa feelings mo. Hindi ba wala bang pagbabago yun na nung nabubuhay pa yung mother niya? Oo, hindi nila Dapat pinakawalan na pag okay na siya. Hindi. Parang hindi nila naipagamot. Ay, hindi nila Ah, naipagamot.